Virgo. Ay, bakit ganun boses ko, Virgo? Sweet. This is a Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus both reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct. Bakit naiba yung ano ko? Virgo. Bakit naging girl? Okay, Virgo. This is a Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Virgo? Let's see kung anong meron. Okay, Virgo reading. Tingnan natin kung anong meron, kung anong kapalaran, anong bago, anong luma, anong inuulit-ulit. Let's see. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus reading for the month of May. Okay. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Nakasave pa rin ang ating mga crystals, so PM lang. Okay? Ingat din sa mga scammers. Hindi ako magme-message sa inyo isa-isa. Sa lumang clients, alam nyo na ang aking nag-iisang number. Para sa mga bago, PM muna para sigurado na ako talaga ang kausap nyo. Virgo. Disagreements. May isang kasunduan, kasal, pangako, engagement, and I feel may pagka-toxic ang connection na to. Hindi ko nakikita rin na interesado pa yung feminine na i-fix ang connection na to. Nagdala ng overthinking because napakaraming bagay na non-negotiable na tinanggap, no? Na parang, sige, pagbigyan, tignan kung magkakaroon ng mas magandang outcome yung pagbinigyan ng another chance in love. But it feels like naging paulit-ulit yung toxicity sa relationship na to. Ideally, sabi ng feminine, gusto naman niyang i-keep tong connection na to. Pero kung paulit-ulit lang, medyo nag-iisip na yung feminine. Okay? Nagkaroon ng maraming pasensya para lang mabuo tong family or relationship na to. But I feel, parang pare-pareho yung energy. It feels like may kinukonsider na bata, or for some of you na wala namang batang involved, kinukonsider nyo yung parang may mga happy moments naman together. So, wag namang i-judge na puro lang sad. Okay? So, trying to be patient sa isa't isa, kahit maraming pagsubok, kahit the relationship feels so unstable, laban lang. Alam ng mga Virgo na hindi ito yung ideal situation or hindi ito yung wish fulfillment mo. But I feel very strong yung soul connection mo with this love partner. Kaya pinipili pa rin na every time na nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon pa rin ng reconnection. Okay? Nagkaroon ng revelation, chismis, hindi magandang balita, kung ano yung itinago sa dilim, na-expose. Pero kahit ano pa yung nalaman, kahit ano pa yung mga hindi magandang ugali na nalaman nyo sa isa't isa, nandun pa rin yung love. But this time, hindi nakatulad talaga ng dati. There is an energy here na parang nagiging go with the flow, parang I don't know, eto ba na naman yung energy na dahil mahal pa, kumakapit, pero hinihintay na lang na magising isang araw, hindi na mahal. Sabi ng feminine, ang dami niyang naging effort sa connection na to, pero hindi naman daw nag-move forward. Pero sabi ng feminine, lahat din ang kaya niyang ibigay, hanggat kaya niyang magbigay, ibibigay niya. Pero parang ang nararamdaman ko dito is parang one foot at the door na yung feminine na pag nagising siya na hindi na niya mahal, naka-exit na siya. Kumbaga, nauna na siya to emotionally detach and exit sa situation. Hinihintay lang ng feminine na maging sobrang ready siya para hindi naman sobrang masakit sa kanya yung pag-move forward, hindi bigla. Okay? But, it feels like sinusubukan niyo pa rin, no, na nandyan kayong dalawa and to make to meet each other halfway, best effort, no? But, nandun pa rin, patuloy pa rin that you hurt each other, na hindi pa rin, may mga bagay pa rin na hindi mapagkasunduan, same old na napagtatalunan, walang pagbabago, okay? Para magkaroon ng harmony sa relationship and to heal your heart chakra, to heal your emotions, Madagascar Rose Quartz, the pink crystal, can help, okay? To help you kung ano man yung mga decision na gagawin for mental clarity and stronger connection with the divine. Amethyst crystal, the purple crystal. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized by the light and guide. Okay. The reason for the reading, there is a masculine in this connection na nagkaroon kayo ng parang disappointment sa isa't isa because may mga bagay na ipinangako hindi nagawa.
and both of you are trying to heal from this connection. I feel nagkaroon na ng batuhan ng negative energy na parang, ay, hindi niya tinupad yung pangako. Hindi ko nga siya mapansinin, hindi ko nga siya ite-text. Sabi naman, ay, hindi na nagte-text. Parang, okay, fine. Parang ayaw na niya. Dito na ako sa tropa ko. Sabi naman ng babae, ganon, sumasama sa tropa. Ay, bahala siya, ibablock ko na yan or i-delete ko yan. So, nagkaroon ng exchange at batuhan, no, back and forth na negative energy, nagagantihan kayo. Kaya tuloy lumalaki yung gap, no, imbes na nagkakasundo kayo, pinag-uusapan niyo yung mga bagay, nagpapakiramdaman kayo at nagagantihan kayo, which is hindi healthy for the connection. Okay? Recent past, yung mga Virgo, you're trying to avoid conflict. But kasi yung pag-try mo ng avoid ng conflict, hindi mo naman na-address yung situation na nasi-sweep under the rug lang yung issues. Hindi nare-resolve. Okay? Sabi ng mga Virgo, pinagpe-pray nyo yung victory nyo, relationship man yan, business or love, partnership. Okay? Na sana is umikot na ang gulong ng buhay, the wheel of fortune, to be in your favor already. Okay? Marami kang plano and may hinihintay ka lang na, naghihintay ka ba ng go signal, ng, what do you call that, ng sign kay God, kung gagawin mo na, I feel this is the right time. Okay, so, wag nang patagalin pa. I feel ito na yung go signal mo kay God na i-pursue yung mga bagay na gusto mo. Okay? Walang perfect time. Ito na yon right now. Okay. So, may mga bagay na napapagod ka nang ipaglaban, I feel may burnout energy din. Baka naman kailangan mo na ng bakasyon, pahinga. May isang connection din na parang hindi mo na nakikita na dapat pang ipaglaban to. Napapagod ang energy ng mga Virgo. Okay? Parang kung pwede lang, no, mamundok ka at mag-fresh air ka muna ng mga 10 years. Ganon yung level ng pagod. Pagod sa buhay, emotional, you know, nade-drain ka. Nade-drain ka sa mga nangyari sa buhay mo. May energy din dito ng bata. I feel, doon sa mga may mga anak, this is you trying to question kung nagiging tama ba yung pagpapalaki mo sa bata, especially sa side nung Empress, nung feminine, okay, the mommy energy. Tama ba yung naging pagpapalaki na naitama mo ba, na ibigay mo ba yung best sa anak mo? But the answer is yes. With what you know, ginawa mo yung best mo with what you know dun sa chapter ng buhay mo na yun. Okay? So, kung ano man yung kailangan bawi, bawi na lang. Alright. Person. Your person, may dishonest energy yung person mo here, Virgo. At sabihin natin, decision niya yan, kung ano man yung hindi niya sinasabi sa'yo na dapat mong malaman. Decision niya yung dishonesty na yan. May isang connection that involves kasal, promise. Tong person na to hindi handa for commitment. Kung nasa kasal, kung nasa like strong partnership, sabihin natin kung engaged, kasal, living in together, may dishonesty sa connection na yan. Okay? But kung wala namang kasal, kung walang long-term na involved, I feel your person is not ready to commit yet. Okay? So, meron ka mga doubts, Virgo. May isang tao ka pa rin iniisip from your past kung tama pa bang kausapin, to reconnect, to reconcile, to give another chance. So, until the end of August, very strong yung personality ng mga Virgo. Parang may gusto kang patunayan eh. Nahihirapan ka pero hindi ka hihingi ng tulong. May gusto kang patunayan. Kung nagkaroon ng like pangako, especially dun sa may mga anak, if there is a masculine sa buhay ng feminine na hindi naging reliable, ang gustong mangyari ng feminine, ipamuka, okay? Ipamuka dito sa masculine na to, na very strong siya, at may self-love energy, at hindi niya kailangan si masculine. Though I feel for some of you, kung meron ng hiwalay energy, may feelings pa rin eh. Kasi may nararamdaman akong matinding resentment. Alam mo kasi pag hindi mo na rin, wala ka ng feelings dun sa tao, wala ka ng pake. Parang bahala ko sa buhay mo, di ba? But may mga tampo, may mga resentment, because may hinihintay ka pa bang apology sa past person na to na hindi ka naalagaan? Actually, may involve na, parang may jowa-jowaan na tong past person mo
Okay? The ex-husband or the ex-fiancé, may jowa-jowaan na. But mayroon kang gustong i-prove sa kanya, yung feminine, na kung sino yung nawala sa masculine. Okay? So, parang revenge. But do you really feel na healthy pa na gawin yun? Do you really feel na tama pa rin na ginagawa mo yung success na yan para lang ipakita sa kanya na kailangan niya magsisi? Hindi ba mas magandang gawin mo yan para sa'yo and para sa anak mo? Masakit para sa'yo itong nasirang relationship because meron ako nakikitang strong soulmate connection with this person. Ganun talaga, but it is what it is. Kumbaga, may mga connections talaga na wala ganun ang nangyari. No matter how we wish sana na iba yung outcome. Patience. Alam mo, you work on your goals, especially sa side ng feminine, kasi may nakikita akong parating sa'yo na bagong tao, but I don't feel na this year to. You have to work on your goals. Yes, may involved na iba dito sa masculine, but alam ko, for most of you, may feelings pa rin dito sa past person, or baka walang closure, or baka hindi pa naman totally hiwalay. This masculine is entertaining other energies na, so baka naman pag-isipan mo mabuti, baka naman time na, baka ito yung sinasabing perfect time for you to move forward towards your victory. Victory is forgiving the person and focusing on your goals. May parating na tamang tao para sa'yo, hindi siya. Kasi may nakikita akong soul connection with this person, pero hindi ko nakikitang ready siya for you. Nagwa-wonder pa yung eye niya sa iba. Ngayon, pag dumating na yung success mo, at talagang magsisi siya at bumalik siya sa'yo, the ball is in your court, at nasa iyo ang alas kung tatanggapin mo pa siya or not. But I feel, pagdating nung time na yon na nakaangat ka na, baka hindi mo na rin i-prioritize no dapat may kasama ka. Kasi parang you're enjoying a company of friends, business connections, yung mga kasama mo sa career, sa trabaho, and ina-enjoy mo yung success mo. And there are people really supporting you and loving you na, alam mo yun, kaibigan lang, platonic. Nakikita ko darating yung time na hindi mo nahahanapin yung may nagmamahal sa'yo. Kasi yung love naman, it's not all romantic. Kasi I feel, mafo-focus ka ng sobra-sobra sa success. Meron kang hinahabol, marami kang plano para maging successful. And let's see, in the next, baka next year or in the next 2 years, may darating din para sa'yo. Patience. Huwag kang mainip. Kesa namang mag-jump ka sa relationship after relationship na pagdating ng tamang tao, sobrang jaded ka na at broken-hearted ka na sa napakaraming maling connection na nag-jump ka talaga 2 feet agad-agad. Rather than hintayin mo na lang yung tamang tao para pagdating niya, you're ready, nakapag-focus ka sa goals mo, may pera, stable, and kumbaga ang iisipin nyo na lang how to be a power couple. May darating na tamang tao sa'yo. Okay? Not soon, but I feel next year or in the next pa. Okay? Pero wag mainit. Kesa naman meron kang na-meet, tapos nag-jump ka in a relationship with that person, tumagal ng 6 months, 1 year, tapos yung moving forward mo, 10 years, diba? Sobra kang nasaktan. Intayin mo na lang. Be careful about investing emotions, and yun nga, diba, yung sinasabi na very sacred yung passionate connection natin with anyone because we're exchanging energies. And careful din kung sino yung mga close connections because kung sino man yung makakasama mo, kung meron mang daladalang negative karma yan, maaaring, madala mo yung energy na yun kasi you're being intimate with that person. Okay? Patience. Ang goal mo until the end of 2025 would be your financial independence, and hopefully next year, 2026, 2027, may darating na tamang tao para sa'yo. Okay? May darating. Huwag magmadali. Pag alam mong red flag, pag alam mong hindi yan para sa'yo, bitiwan mo na agad. Kasi masasaktan ka lang. Diba? Kawawa naman yung tamang tao na darating sa'yo kapag sobra ka ng emotionally wounded and naapektuhan na siya nung mga naging toxic relationship mo, and naapektuhan yung tamang tao na parang nagiging punching bag mo siya because you're trying to heal from so many toxic energies already na alam mong simula pa lang hindi naman yun ang para sa'yo. Okay?
Ingat in choosing romantic connections. And may nakikita akong magandang blessing and magandang opportunity sa'yo sa finances mo. Alright? And that will be the Virgo reading for the month of May. See you again in a few days for your, PM you for your personal reading at kung paano magkaroon ng high quality, blessed, cleanse, and ritualized na crystals by the Enlightened Guide. Hindi ko na-mention ang ating Nazar, the Evil Eye Bracelet, to ground the energies and to shoo away mga ingitera and negative energies. Okay? See you again in a few days for your bonus reading and PM me for your personal reading. Bye-bye, Virgo!